May mga panahon kabayan, pakiramdam mo parang ikaw lang yung lumalaban. Sa career, health, love life, and finance. Ito ang 4 na aspeto ng buhay ng isang tao. Pero kabayan, hindi naman kailangan ganun eh. Paano kung pwede kang magkaroon ng gabay sa araw-araw na magbibigay ng swerte sa 4 na aspeto ng buhay? Narito ang gintong gabay mula sa Lika Merchandise. Modern ethnic ang finish niyan mga kabayan. Masuring pinag-aralan ng lahat ng tao mula sa Lika Merchandise ang bawat simbolo na inilagay sa gintong gabay. Ang mga nakapaikot na simbolo dyan ay baybayin, old alphabet ng mga Pilipino. Ang ibig sabihin niyan ay kalasag, kalakasan, kayamanan at katalinuhan. Yung mga araw sa gitna ay inspired sa buskalan tattoo na Travelers and Compass. Kaya siya pampaswerte at gabay sa 4 na aspeto ng buhay. Alam naman natin na ang kulay ginto kabayan ay nag-a-attract ng mataas na uri ng swerte sa araw-araw, mataas na uri ng swerte sa lahat ng aspeto ng buhay. Ganyan kahalaga ang bawat simbolo ng gintong gabay. Ito ay hindi simpleng palamuti lang na sinusot sa araw-araw mga kabayan. Ito ay paniniwala na nakakadagdag, nakakatulong sa araw-araw nating gawin. Ito ay mataas na uri ng sandata laban sa hamon sa araw-araw na buhay. Kung interesado ka magkaroon ng gabay kabayan, pwede mong bisitahin ng Yellow Basket dito sa baba or visit mo lang ang shop ng Lika Merchandise. Mag-ingat sa mga scammers. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lamang natin sa pangalang Emil. Taong 1977, Canlaon, Negros Occidental. Nang mga panong ito, nasa edad 15 si Emil nang maranasan ang nakakakilabot na kaganapan na gugulantang sa buong pagkatao. Sa panahong nabanggit, estudyante pa lamang itong si Emil, ika-5 baitang, tipikal na batang bukid. Sa murang edad batak na ito sa pagtatrabaho sa kanilang bukirin. Hindi naman kalayuan ang lupa na kanilang pinagtataniman ng gulay at iba pang mapagkukunan ng pera sa araw-araw. Sa likod ng bahay, merong isang balon na kung saan may takip na kahoy, mga sako at may kadenang nakapalibot. Hindi naman mawari ng bata kung ano ang dahilan kung bakit may selyo ang balon. Kasama nito palagi ang ina na itago na lamang natin sa pangalang Rosalinda. Masipag, mabait na ina. Nagsasakripisyo ito araw-araw, mapag-aral lamang ang anak. Matagal na kasing namayapa ang asawa nito, dulot ng aksidente habang nangunguha ng tuba. Nalaglag sa puno. Tumama ang ulo sa matigas na bahagi ng lupa, dahilan upang mawalan kagad ng buhay. Ngunit sa likod ng mabuting pagkatao ng ina, may nakatago ditong isang nakakapangilabot na katotohanan. Emil, kumain ka na, maya-maya lang aalis na tayo. Wika ni Rosalinda. Opo nay, tatapusin ko lang tong pagtatali ng mga gulay na ibebenta mamaya. Tugon ni Emil. Ako nang tatapos dyan, bilisan mo na, baka mahuli tayo. Matapos kumain, binagtas na nila ang daan patungo sa palengke. Dala-dala ang mga gulay na nakagapas. Pagdating nilatag kaagad ang mga gulay. Ilang oras ang nakalipas na ubos ang mga paninda. Bago umuwi, bumili muna ng bigas at ulam si Aling Rosalinda. Sa daanan papauwi habang nag-uusap ang magnanay, may nakasalubong ang mga ito na isang matandang lalaki. Sa unang tingin mapagkakamalan mo itong taong grasa. Ngunit sa mata ng babae, nagkukubli lamang ito para makapambiktima. Napahinto ang dalawa. Biglang tumahimik ang ina. Masamang tumitig ito sa matanda. Nay, may problema po ba? Kilala niyo po ba yung matanda? Hindi anak. Wala to. Halika na, umuwi na tayo. Habang naglalakad, nilingon ni Emil ang matanda. Ganon na lamang ang gulat nito.
Nang biglang mawala sa kanyang paningin, ang matanda na kani-kanina lang ay naglalakad. Sa halip na tanungin ng ina, pinagsawalang bahala na lamang nito ang nakita. Pagdating sa bahay, kagad nagpahinga ang dalawa. Habang nagpapahangin sa labas, dumaan ng kapitbahay nilang si Aling Nena. "O Nena, anong ate, napabisita ka? May kailangan ka ba?" Bungad nito sa ginang. Hindi naman ganun kaimportante, Rosalinda. Magtatanong lang sana ako. Kung may tira kayong gulay, bibili sana eh. Sa tingin ko masarap magluto ng munggo ngayon. Ay naku, pasensya ka na. Naubos yung paninda namin kanina sa bayan eh. Eh, sa susunod magsabi ka ng maaga para mapagtabihan kita. Ganun pa. Naku, sayang naman. Sa susunod na lang kung meron kang gulay ha, ipagtabi mo ko. O siya muna nakot, parami pa akong gagawin. O sige, pagtatabi kita sa susunod. Mag-iingat ka ha. Ilang minuto ang lumipas. Matapos mag-usap ng dalawa, biglang nakita ni Emil ang matandang nakasalubong nila sa daan papauwi. Nay, di ba yan yung matanda kanina? Yung nakasalubong natin bago tayo umuwi. Huwag mo nang pansinin anak, sige na pumasok ka na dun. Magugas ka ng pinggan. Wika ni Rosalinda habang nakatingin sa matanda. Hindi pa man nakakapasok si Emil sa loob. Nakita nito na tumitig ang matanda sa kanyang ina at ngumiti. Nang makita yon ng bata, alam nito sa sarili na may ibig sabihin ang ngiti na iyon. Ang hindi alam ni Emil, malapit niya nang malaman ang tinatagong sekreto ng ina. Kinagabihan ng mismong araw, habang naghahapunan, biglang nagulat ang mga ito. Kalampag ang narinig mula sa kusina ng bahay. Pinunta ni Emil pero walang nakita. Bumalik na lamang ito sa pagkain. Baka naman pusa lang yon, wag mo nang pansinin. Nga pala anak ha, may pupuntahan ako mamaya. Doon lang kila Aling Nena, may kukunin ako. Sige po nay, ako na pong bahala dito. Isarado mo ng maigi yung mga bintana ha. Ipasok mo na rin yung mga tuyong kahoy para magamit natin bukas. Matapos ang hapunan, nagpahinga lang ng kaunti si Rosalinda bago umalis. Naiwan naman si Emil na naguhugas ng pinggan ng mga oras na yun. Matapos itong magawa ang lahat ng gawain ng gabi, kagad nang naupo sa sala ng tahanan hanggang sa hindi namalayan, nakatulog sa upuan. Nagising madaling araw. Nang mapansin na nasa sala, akma na sanang babangon para lumapit sa kwarto. Ilang sandali pa nakarinig ng pag-ungol sa labas ng bahay. Ang ungol na yun, para bang isang nilalang na humihingi ng tulong. Biglang nangilabot si Emil sa narinig. Unti-unting tumayo. Dahan-dahang naglakad papunta sa pintuan. Pagbukas ng laki ang mga mata, doon nakita ang ina na nakaupo sa lupa. Hawak ang tiyan, umuungol sa sakit. Nay, ano pong nangyari sa inyo? Bakit po kayo sugatan? Hindi pa man nakakasagot ang ina. Inakay na ito papasok ng bahay. Kagad nilapatan ng paunang lunas ang mga sugat habang umiiyak. Maya-maya pa nawalan ng malay ang ina. Biglang pumalahaw si Emil sa iyak. Ngunit napawi nang mapansing tumitibok pa ang puso nito. Hindi nakatulog si Emil buong gabi. Ngunit habang tinititigan ang ina na nagpapahinga, ilang minuto lang ang nakalipas, bumigat ang talukap ng mga mata. Nakatulog sa tabi ng nanay. Paggising, laking gulat ni Emil nang nasa kwarto na nakahiga. Pagkabangon nito, nakalatag na ang agahan. Dali-daling pumanik sa mesa. Tinanong ang nanay. Nay,
Sigurado ako hindi ako nananaginip kagabi. Pa- Paanong magaling ka na kaagad? Pakiusap na eh. Ako na lang ang natitira mong pamilya. Magtatago ka ba sa akin ng sekreto? Alam ko nakita mo ko kagabi na sugatan. Pasensya ka na anak ha. Matagal kong tinago sa'yo eh. Pero sa tingin ko, hindi na may tatago pa. Anak, may lahi akong aswang. Uri ng aswang na kung tawagin ay kubot. Pero hindi ako yung uri ng aswang na nananakit ng mga tao. Teka, aswang po kayo na eh. Paano po kayo naging aswang? Ibig sabihin po ba niyan aswang din ako? Sandali lang po, naguguluhan ako na ha. Pero bakit po ba kayo sugatan kagabi? Hindi ka aswang anak. Ang pagiging aswang mo ay wala sa dugo. Dahil kung aswang ka, malalaman ko yan habang lumalaki ka. Pero walang senyales na lumabas sa'yo eh. Ibig sabihin hindi mo naman ang dugo ng mga magulang mo. Naalala mo yung lalaking mukhang taong grasa kahapon? Opo, bakit nay? May lahi siyang gabunan anak. Siya ang dahilan kung bakit ako nagkasugat kagabi. Alam kong nagmamasid siya eh. Sinundan niya tayo. Kamuntikan pa ako mamatay. Paano tayo ngayon yan, Nay? Siguradong babalik pa yun tapos magiganti. Huwag kang mag-alala anak. Hindi ko hahayaan na masaktan ka ng kahit anong uri ng nilalang. Ano po bang ibig niyong sabihin, Nay? Di ba nga muntik na kayo mamatay dahil sa aswang na yun? Bakit sobrang kampante niyo? Anak, magtiwala ka lang muna sa ngayon. Maiintindihan mo rin pagtagal. Hindi na lingid kay Emil ang mga ganong bagay. Hindi nito mapagtanto na ang mga nilalang na kinakatakutan nasa bahay mismo nila at kadugo niya pa. Matapos maglahad ng katotohanan ni Rosalinda, tila ba nabunutan nito ng tinik na matagal nang iniinda. Naging masaya ang araw ng mag-ina. Tanggap naman ni Emil ang pagiging aswang ng ina sa kadailanang kontrolado nito ang sarili. Lumipas ang maraming araw, buwan at taon. Bumalik na sa dati ang pamumuhay. Patuloy sa paglalako ang mag-ina ng gulay sa merkado. Maganda ang daloy ng pera. Nay, marami tayong benta ngayong araw ah. Panigurado, masarap na naman yung ulam natin mamayang gabi. Oo naman anak, bibili tayo ng ulam na paborito mo mamaya pag uwi natin. Ilang minuto ang lumipas. Konting bungkus na lang na mga gulay ang natira. Kaso nga lang, may naramdaman si Rosalinda na kakaiba sa paligid. Tinignan ng buong lugar. Ilang segundong nagmasid hanggang sa napansin ni Emil. Nay, may problema po ba? Nandito siya anak. Nasa paligid lang. Ramdam ko ang presensya niya. Matapos magsalita, magliligpit na sana ito. Kaso nga lang may tumayo sa harapan ng tindahan. Ang matandang nakasalubong nila. Oh, alis ka na kaagad. Hindi pa nga ako nakakabili. Arok, bakit nandito ka? Alam mo kung bakit ako nandito, Rosalinda. Bukod sa sugat na dinulot mo sa akin nung naglaban tayo, alam mo kung ano ang kailangan ko. Ayaw mo naman siguro may mangyaring masama sa anak mo, hindi ba? Huwag mong idadamay ang anak ko, Arok. Kung ayaw mong madagdagan yung sugat sa katawan mo. Aba, tumatapang nga naman ang nanay kapag anak na ang pinag-uusapan. Papatawarin kita sa mga sugat na dinulot mo. Pero bibigyan lang kita ng ilang araw para maibigay ang gusto ko. Hindi mo magugustuhan ang susunod kong gagawin kapag hindi ka tumupad. Nagkakaintindihan ba tayo, Rosalinda? Matapos magsalita, tumalikod na ito at naglakad. Hindi na umimik pa.
Takang-taka si Emil kung ano ang sinasabi ng lalaki. Nay, ano pong ibig sabihin ng matandang yun? Sa halip na sumagot, dali-daling niligpit ang lahat ng paninda. Umuwi sila ng tahanan. Pagdating, galit na galit si Rosalinda. Hindi ko na maatim yung pamamalit ng demonyong yan sa atin Ano po ba kasing kailangan ng matandang yun? Bakit parang sobrang desperado niya? Magsabi ka ng totoo sa akin, Nay, para hindi na ako maguluhan. Ang gusto niyang makuha, ang libreta ng ating angkan. Ang libretang yon, naglalaman ng pamamaraan kung paanong umalipin ang isang amaranhig. Kaya ganun na lamang ang paghahangad dito na makuha ang bagay na yun. Kapag napasa kamay niya ang libreta, maraming tao ang mapapahamak. Magiging alay sa ritual. Yun ang iniiwasan kong mangyari. Humingi na lang po tayo ng tulong sa albularyo, Nay. Kay Mang Siano, alam kong tutulungan niya tayo. Hindi na kailangan, anak. Kayang-kaya ko siyang patayin. Huwag kang mag-alala. Sige na, magpahinga ka na. Marami pa tayong gagawin. Pero Nay, ayokong mapahama kayo. Paano na lang kapag namatay kayo? Sino nang makakasama ko? Pakiusap, Nay. Huwag niyo pong gawin to. Ano ka ba naman, hindi ako mapapahamak. Huwag kang nga umiyak. Pinapangako ko sa'yo, mabubuhay ako. Matapos mag-usap, nagpatuloy sa kanilang gawain ng araw na yun. Kinabukasan, dahil wala naman masyadong gagawin, nagpaalam si Emilio sa ina. Pupunta muna sa bahay ng kaibigan. Pinayagan naman siya. Pero lingid sa kalaman ni Rosalinda, pupuntahan ni Emil ang albularyo sa kabilang sityo upang humingi ng tulong. Pagdating sa bahay ng matanda, naabutan niya itong nanggagamot. Maraming nakapila sa tanggapan. Sumingit siya. Marahang kinausap ang matanda. Lolo Siano, pwede po ba kayo makausap kahit sandali lang? May sasabihin po akong importante. O Emil, ikaw pala. Ano bang gusto mong sabihin? Ay, sandali, tatapusin ko lang to. Matapos manggamot ng pasyente, pinuntahan ng dalawa ang gilid ng kubo. Pinaliwanag ng bata ang lahat ng nangyari sa kanilang mag-ina. Matagal ko nang alam na aswang ang nanay mo, iho. Pero mabait siya. Ang hindi ko lang alam, may pinagdadaanan pala kayo. Mabutit na sabi mo yan sa akin. Hintayin mo ko mamaya. Pupunta ako sa bahay niyo. Matapos mag-usap, kaagad nang umuwi si Emil. Pagsapit ng 6:00 ng hapon, habang naguhugas ng gulay para ibenta kinabukasan, dumating si Tandang Siano. Kaagad nakita si Rosalinda. Bahagya itong tumingin sa anak bago kinausap ang matanda. Doon tayo sa loob. Ramdam ko ang presensya ng demonyo. Nagmamasid siya. Pagpasok sa loob ng tahanan, sinarado ng matanda ang pintuan at mga bintana. Alam mo kung bakit ako nandito, Rosalinda. Hindi na po sana kayo nag-abala. Kaya ko naman po eh. Sa ayaw at sa gusto mo, tutulungan kita. Walang nagawa si Rosalinda kundi tanggapin ang inaalok na tulong ng matanda. Matapos mag-usap, kaagad nang umuwi ang matanda. Babalik na lamang ito bukas para tignan ang sitwasyon ng mag-ina. Kinagabihan ng mismong araw na yun, may ginawang ritual si Rosalinda. Habang binubuksan ang balon sa likod, nag-usal ng taimtim. Maya-maya pa, may nakita si Emil. Isang kamay na lumitaw mula sa balon. Nangingitim ang mga kamay na ito. Nay, ano po yan? Huwag kang matakot, anak. Yan ang alaga kong amaranhig. Yan ang alaga ng aming angkan. Pinagpasapasahan sa bawat henerasyon. Nanlaki mga mata ng binata habang tinitignan ang nilalang. Napansin niya, sa kabila ng kawalan nito ng lamang loob, humihinga pa rin ng maayos. Yan ang tatapos sa buhay ni Arok. Tignan natin
kung makakapanakit pa siya. Habang nag-uusap ang mag-ina sa likod ng bahay, biglang sumimangot ang mukha ni Rosalinda. Unti-unting nagpalit ng anyo bilang kubot. Mahaba ang buhok, pula ang mga mata, lumabas ang matatalas ng ngipin. Lumabas ka dyan, Arog. Handa na akong makipagpatayan sa'yo. Sigurado ka ba sa sinasabi mo, Rosalinda? Naku naman, alalahanin mo ang kaligtasan ng anak mo. Sa halip na sumagot, lumabas na ang amaranhig sa balon. Ganun na lamang ang takot ni Arog nang makita ang nilalang. Paano ka nagkaroon ng ganyan? Wika nito habang umaatras. Pero bago pa man makalayo, sinunggaban siya ng amaranhig. Angil at pagsigaw ang maririnig mula kay Arog. Habang nagpupumiglas na makalayo sa kalaban, bago pa man ito makawala sa pagkakahawak ng amaranhig, nanigas ang katawan nito. Mula sa dilim lumabas si Tandang Shano. Rosalinda, mukhang napaaga yata ang pagbisita ng demonyong to. Tama ho kayo. Hindi ko nga din inaasahan ang biglang pagdating ng demonyo na yan. Alisin mo ang orasyon. Kung hindi, papatay kita. Sa tingin mo, sino ngayon ang nasa bingit ng kamatayan? Iha, tapusin mo na yan nang hindi pa marisan. Teka, sandali, huwag niyo muna akong patayin. Hindi na ako babalik, pangako yan. Pakiusap, huwag niyo akong patayin. Ilang segundo ang nakalipas. Muling nag-usala si Rosalinda upang tapusin na ang buhay ni Arog. Nilapa ng amaranhig ang gabunan nang walang kalaban-laban. Kinagat nito ang leg ng aswang habang winawasiwas. Matapos nun, inutusan na nito ang nilalang na bumalik sa balon kung saan ito nagpapahinga. Bakit po pala kayo pumunta, Tandang Shano? Wika ni Rosalinda. Bumalik na ito sa anyong tao. Sasabihin ko lang naman sana ang plano kung sakaling susugod ang aswang na yan. Pero pagdating ko nandito na pala, kaya hindi ko na pinalampas ang pagkakataon. Buti na lang kumagat kagad yung orasyon ko. Kung hindi baka kayong dalawa pang mapahamak. O sige na, ako nang bahala sa bangkay ng animal na to. Magpapahinga na din ako . Maraming salamat po, Tandang Shano. Maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat po, Lolo Shano, sa pagtulong. Bibisitahin ko po kayo kapag may oras. Walang anuman. Ikaw talagang bata ka, oo. O sige na, alis na ako. Matapos ang gabing yun, wala nang gumambala pa sa kanilang pananahimik. Bumalik sa dating gawi ang mag-ina. Hiniling ng binata na mag-aral ng lihim na karunungan. Hindi naman tumutol si Rosalinda sa gustong mangyari ng anak. Sa ngayon sa kasalukuyan, matanda na si Emil, kasama ang 3 anak at asawa. Masayang namumuhay. Maraming nagpapagamot sa kanya kahit matanda na. Ang nanay na si Rosalinda, kasalukuyang hinihintay na rin ang kamatayan. Dahil sa bertud na dadagdagan ng buhay. Ngunit sinabi nito sa anak na siya ang puputol sa sumpa ng kanilang angkan sa pagiging aswang at sa alipin nito na amaranhig. Sinama nito sa hukay ang libreta, kalakip ang kaalaman patungkol kung paano itong buhayin. Habang buhay mananatili sa kanyang isipan, na siya ay natuto sa kaalaman ng panggagamot. At meron siyang isang ina na aswang.